What's up sa inyo mga bro? This is Bro Motovlog PH for today's vlog. So ito, andito tayo sa adventure, no? Itong adventure natin, hindi na gumagana tong thermostat. So meron nilagay na thermostat dito, kung tawagin no, yung parang manual na. So tatanggalin niyo lang tong glow box. Dahan-dahan lang. Kasi baka mabasag niyo yung plastic. So ayan. So, kung nakikita niyo tong loob, ito yung tinatawag na thermostat, no, na kinakabit ng mga nag-aircon kapag sira na yung thermostat nyo dito sa panel. So, ang gagawin natin, bubuhayin natin itong thermostat na to para pag nag-aircon tayo, nakokontrol natin yung lamig, no. Sira na yung thermostat natin, ayun, yung nandoon sa kabila, ayan, yan, nakabunot na. Kasi pinalitan na nga nito. So, since sira na nga yan, naglagay na lang sila ng ganito, manual thermostat, para mag-automatic yung aircon natin, magpatay sinde, no? Nasiset pa rin naman yung lamig na gusto mo, kaso yun nga lang, walang pihitan dito. May pihitan siya pero walang knob, so walang hawakan. So medyo mahirap siyang i-adjust, gagamitin mo pa ng plies, at hindi mo siya ma-adjust basta-basta kung halimbawa ay nagda-drive ka at gusto mong hinaan yung aircon mo o lalakasan. So ngayon, gusto kong buhayin to. So meron tayong gagawin na technique na i-share ko rin sa inyo, ituturo ko sa inyo kung paano nyo mapapagana itong thermostat nyo nang hindi gumagastos ng malaki. So bago tayo magsimula, no, tetestingin muna natin kung umaandar pa ba to, kung gumagana pa tong potentiometer na to, itong switch nito. Titignan natin kung pwede pa natin gamitin. So sa pagtest niyan, meron tayong tester, no. Pwede itong analog, pwede rin yung digital. So ito gamit ko analog. So i-set natin siya sa ohms, no. Try na muna natin tong times 10. Tapos punta tayo dito sa loob. Yan. So itong itsura niya. Yan. So hanapin natin yung wire na kailangan natin. So ito yung thermostat. Tapos ito naman, ito yung sa papuntang thermostat, no. So kung makikita nyo itong dilaw na wire na pumunta siya dito sa thermostat. So ito yung potentiometer, no. So ito yung wire na itetest natin kasi itong wire na to, ito yung papunta dito sa ating switch. So sa pagtetest na to, kailangan bunutin muna natin to. Yan. So dahil nabunot na natin, itong wire na to ang ating tetestingin. So ito yung color code nya. Green na may red ba to or brown. Tapos yung green na may white. Ayan. So kahit magkabaliktad, okay lang. So ito yung sa tester natin, itutusok natin siya dito sa wire na binunot natin. Yan. And then pagka natusok na natin siya, yan, kung makikita nyo wala pa siyang reading. Ngayon subukan natin lagyan. Yan, kung makikita nyo tumaas. So off ko ulit. Yan. Tapos dadagdagan ko, pipihitin ko ng dalawa. Yan. Yan, tumaas. So habang tinataas ko to, tumataas din dapat ang reading niya sa tester. Yan, kunyari sinagad ko, tingnan nyo, tumaas din yung needle, no. Ayan, ganito yung itsura po nakatodo. Ayan. So babawas-bawasan natin unti-unti, isa-isa. Yan, so ayan, gumagalaw. Ayan, binawasan ko ulit, babawasan ko pa. Ayan, babawasan ko ulit. Ayan, babawasan ko ulit. Ayan. And ayan, babawasan ko pa. Ayan, ayan. Hanggang sa mag-off. Ayan, off na yan. Off. So nakita natin na gumagana pa yung thermostat, no. Yung hindi pala thermostat, yung switch lang na to. Ayan. So gumagana pa yung switch na yan. At magagamit natin yan, no. Since sira naman na tong lumang thermostat, ito, pwede na natin yan putulin. Itong socket na to. Ito. Ayan. Kailangan natin tong socket na to, no. Pwede na natin putulin yan doon sa puno dito sa thermostat. Ayan, pwede na natin siya tanggalin dito. So pag pinutol ko to, magagamit ko pa tong socket na to para doon sa ikakabit ko. So putulin natin. So ayan, natanggal ko na, no. So itong socket na to, ito yung kakabit dito.
Yan, yun yung kakabit dito. Sinsira naman na tong thermostat na to, pinutol ko na lang. Yan, tinanggal ko na. Lalagyan ko na lang ng balot yan mamaya. So, ito nga pala yung ikakabit ko. Thermostat din to, nabili ko sa Shopee, 12 volts. Ayan. Ito, meron siyang potentiometer. Ayan, may pihitan. May knob na kasama. Ayan, so, ganito ang bilhin nyo para para masundan nyo yung gagawin nating procedure kung paano to ikabit. Ayun yung tatak. Ilalagay ko na rin yung link sa description. Ayan, so ang una kong ginawa, ayan, tinanggal ko yung nut nya. Ayan, para matanggal natin tong kaha. Kasi may gagawin tayong modification sa loob nito. Kasi hindi siya plug and play. Ayan, so ayan, pinag-aaralan ko kung paano siya tatanggalin. At ito, natanggal ko na. Ayan ang itsura nya. Ayan, electronic siya guys. Ayan. So, ayan, kung makita nyo yung pihitan, yan yung tatanggalin natin, yung pihitan na yan. Dapat kung gagawin nyo to, meron din kayong pang-inang. So, ito na siya. Tinanggal ko na yung potentiometers dito. Then, ito siya, dalawa lang naman yan. It's either dalawa lang naman yan. Ito. Tsaka ito, no? Although tatlo yung butas, pero ito magkasama na to, kita mo naman sa inang. So ito tsaka ito. So ito yung wire natin kanina na tinanggal. So ipapasok natin siya dito. Yan, isa na yan. At dito sa dulo na lang para magkahiwalay sila, no? Bali dulo-dulo. Yan. So ayan, regardless naman to, magkabaligtad, okay lang. Kung kita nyo rin naman sa wire, wala naman siyang color coding. So, baligtaran po yan. So, iinangin lang natin siya dito. Yan, dito tsaka dito. So, ganito na itsura niya. Nainan ko na. Yan. So, maskip na yan. Hindi na yan nahihila. Dikit na yan, guys. Madikit na yan. Putulin lang natin yung sobra, yung mahaba. So, ayan, nabuo na natin, no? So, naiinang na natin. Ayan. Sure nyo lang na hindi magdidikit ito tsaka ito. So, tulad yan, okay na yan. So, ipapasok na natin siya dito ulit sa lalagyan niya. Bali, ganyan yan. Dati yung potentiometer yung nakalagay dyan, yung pihitan. Ngayon, itong wire na to. Kasi ito yung gagamitin natin. Yung nasa sasakyan. So, ngayon. So, ang ginawa natin, instead na may pihitan tayo dito, yung pihitan na yun, kinonvert natin para magamit natin yung pihitan na nandoon sa sasakyan. Sa adventure natin, no, yung nasa panel. So ngayon, babalik na natin tong case. Yan. So ganito magiging itsura niya. Yan. Then ito yung mga wirings. So madadali na lang to eh. Kayang-kaya nyo na to. So itong mahaba na to, yung merong ganito sa dulo, hindi po ano yan, wire, sensor po yan. Itong sensor na to, ito ipapasok natin sa loob ng evaporator, no? Kasi ito yung magdedetect kung malamig na at tama na yung na-meet niya na yung kailangan niyang temperature para mag-automatic yung compressor. So ito yun. Napakahalaga nito guys. Ayan. So ayan, mabalik tayo dito sa loob, no? So ito yung wire na binunot natin kanina. Ito yung papunta sa knob, yung aircon knob ng ating panel. So yun. So ito yung ginawa natin, ininang natin, kakabit na natin siya dito. Yan. Okay, so maayos na. Yan, so pag nakakabit na ganyan, proceed naman tayo dito sa tatlong wire nitong ating thermostat na bago na ikakabit. So may tatlong wire yan. So ito yung wire naman nung sa dating thermostat. So ito yung nakapasok dito. Yan, itong wire na to. So dati ito yung wire na nandiyan. Ngayon, since nagkabit sila ng ganitong klaseng thermostat, yung manual na ganyan, at dito sila nag-tap, no? Ayun, no? Kung mapapansin nyo, may mga nakatap dyan na wire. So, alisin na natin yan. Then, ang wiring diagram natin, dito, sa bago, at dito sa original, ay kulay-kulay lang din. Kung ano yung kulay niya. Kunyari, green. O, dito mo siya ikakabit sa green. Itong black, ikakabit mo rin siya dito sa black. Tapos, itong pula, dito mo siya ikakabit sa may, ayan, blue na may pula.
pero may pula pa din. So ito pa din yun. So yun lang, ikakabit mo lang yan dyan. Pagka na-connect nyo na, tama-tama na yung connection, then itong sensor, yan. So kung makikita nyo, itong luma natin thermostat, yung sensor nya, itong blue, pumasok dun sa loob. So ganun lang din ang gagawin natin. Ipapasok lang din natin to sa loob, pero since hindi na natin mababaklas tong evaporator, basta mailusot lang natin to sa loob, okay na yun, madidetect niya na yung lamig nun. Pero mas maganda sana kung maididikit pa natin sa evaporator. Pero since na hindi na natin yung gagawin, gawa ng baka masira pa, magkaroon pa tayo ng mas malaking problema, hindi ko na yung gagawin. So basically, itong ikakabit natin na to, temperature controller na to, is same lang ng function dito sa dati nating thermostat, yung original na thermostat ng Mitsubishi Adventure, no? So same yan. So yun nga lang, dahil nga mahal nga ito na lang ikakabit natin. Since kaysa naman dito sa kinabit na thermostat ng mga technician, no, mga aircon technician, na wala naman, di na natin makokontrol yan kasi pag nasa loob na to ng globe box na nakatago na yan, hindi na natin ma-adjust yung lamig. So ito yung solusyon natin, no. So ayan, nabuo na natin, no. Medyo magulo lang siyang tingnan, pero ito na yung sensor, nasa loob na nung box. Then testingin muna natin bago ko itornilyo. Ayan, papaandarin ko ngayon yung aircon. So start natin, neutral. Ayan, pumandar naman. Okay naman. So paganahin natin yung aircon. So ayan, ang ine-expect ko dyan, wala yung lamig kasi nga naka-off pa yung thermostat. So ayan, binuksan ko na to. Kung dati dapat under na yung aircon yan, pero titignan natin ngayon kung umandar nga ba. Titignan ko sa labas kung umandar ba yung compressor. So ayan, so yan, no, confirm na fan lang siya. Yan, wala siyang lamig, hindi umaandar yung compressor. So dapat pag pinihit ko to, andar na yung aircon. Ayun, may narinig ako na tumunog, no, malamang yun na yun. Tignan natin. Yan. So ayun, confirm na umaandar yung aircon. Ayan. So ayun, nagkakalamig na. Lumalamig na siya. So tignan nga natin kung ayan, nagkakalamig na. So tignan natin kung mag-automatic. Naka-set up sa gitna lang, no. Ayun, nag-automatic na. Nag-automatic na agad. So tignan ko sa labas. Wala. Yun. So umandar na siya ulit. Sobrang tagal bago umandar, no? So yun, namatay na ulit. Nag-automatic na ulit. So ayos, no? Tingnan natin kung malamig na. Yun, medyo malamig na, no? Pero kulang pa para sa akin. So bala ko pang dagdagan yan. Lakasan ko pa ng konti. Adjust pa natin konti siguro. Yan, umandar na ulit yung aircon. Ayan, namatay. Umandar. So ganito na lang yung settings natin. Hindi natin sasagad. Titingnan natin kung kayang-kaya pa ng aircon natin na ganyang setup. So okay na guys, nag-automatic na ulit. So ganyang settings yung para sa akin yung maganda. Kasi the more na palalamigin pa natin lalo, mas malakas siya sa gas, tsaka mas nakababad yung compressor natin, no. So ganitong setup, okay siya, napapahinga yung aircon. So medyo tipid pa yan sa gasolina. So ayan, nag-automatic na naman, narinig ko. So ayan,
Successful yung ano natin, conversion, no? So napagana na natin to guys, yung ating switch, itong switch knob, aircon knob o kung ano man ang tawag niyo diyan, basta ito. Napagana na natin siya. Na-convert natin yung thermostat niya, which is 'yon. Na-convert natin papunta dito. Ayan. Ito, di ko na muna alisin 'yan, tsaka na lang pa nagpa-service ako ng aircon. Sasabihin ko na lang sa technician na gagawa is alisin niya na lang 'yan. Yun lang kasi mahirap alisin 'yan eh. Gawa ng baka masira ako yung evaporator pagka tinanggal ko tong wire. Itong ano niya, yung sensor niya, no, nakatusok kasi yan sa evaporator and medyo risky yan para sa atin na tanggalin, gawa ng baka mabutas natin yung evaporator, magkaroon pa tayo ng malaking gastos, no. So okay na muna yan. I-fix ko na lang yung mga wiring, lalagyan ko ng cable tie, sisecure ko yung mga ano diyan, naka-open na wire na kailangan lagyan ng tape. So ayun, okay tayo guys. Successful yung conversion natin, no. Napagana na natin to. And na back to standard na natin, pati yung temperature. Ayan. Nasa normal temperature na siya, no. Hindi katulad dati na ayaw niyang lumamig. Hindi katulad nung dati na ayaw niyang uminit, no. Lagi siya nasa baba, no. So simula nung ginanyan natin, nilagyan natin ng thermostat, inayos natin yung temperature sensor niya. Ayan, nagno-normal na siya lagi. So ayun, standard na lahat, no. Plus ito pa, yung ating ano. Ayan, nag-automatic ulit yung aircon, narinig ko. So ayan, meron pa tayo ditong 10 inches na head unit, no. So ganyan itsura niya. Maganda yung pagkakabit natin. Ayan, kung titingnan yung gilid, meron siyang sarili niyang casing ito. So maayos yan. Then ayos na. Yan, may music na. Tanggalin muna natin yung sound kasi baka makaka-copyright tayo. Yan, no. Bakit ganyan naman yung music video nito? Next. Yan. So okay na. So kung nagustuhan nyo itong video na to, please click like, comment, share, and subscribe, and click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. This is Bro Motovlog PH, and see you on the next vlog. Bye bye!